Tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa ating sinimulan na series dito po sa Aklat ni Nehemiah. At gaya nga po ng nabasa kanina, tayo po ay nasa Kabanata 7 na ng aklat na ito. At ito po ay pinamagatan nga natin, From Ruins to Reformation. At tayo ay nasa chapter 7, verse 1 to 73. Bagamat tatapos na ang pagtatayo ng pader, ang tungkulin ni Nehemiah ay hindi pa rin natatapos. Hindi niya sinabi sa bayan ng Israel, okay na ang lahat naitayo na ang pader, tapos ng mission ko, kayo na ang bahala dito. Babalik na ako sa Persia. In fact, bumalik siya sa Persia, pero ito ay mababasa pa natin sa future chapters, at ito ay mangyayari pa sa ika-32 taon ng paghahari ni Haring Artaxerxes. At kung babalikan natin yung chapter 2 verse 5, nung tinanong siya ng hari kung ano ba yung kanyang kahilingan, sinabi niya sa hari na suguin siya sa Juda, sa lungsod ng libingan ng kanyang mga ninuno, upang muling maitayo ito. Sa English, ito ay that I may rebuild it. Sa original na langwahe, sa Hebrew, ang ginamit po na Hebrew verb dito ay yung salitang bana. And this Hebrew verb may suggest or imply that this was merely or beyond merely physical construction. It could also mean restoration and community building. So dito pa lang sa chapter 2, makikita na natin that there is already an indication that Nehemiah's intention was not just to build the walls of Jerusalem. It is more than that. It is also to build the community as well. Sa isang banda, aanhin mo nga naman ang mga pader kung wala namang titira sa loob nito. What's the point of doing it in the first place? Naalala ko po tuloy yung isang episode na napanood ko sa Mega Builds or Mega Projects sa YouTube channel po yata ito, na noong 2005, ang gobyerno ng Myanmar ay bigla silang nag-decide na magpatayo o ilipat yung kanilang capital mula sa Yangon, ito ay ilalagay nila sa Naypyidaw. Gumastos sila ng bilyon-bilyong dolyar para ipatayo ang syudad na ito. Pero pagkatapos sila ipatayo, ay walang mga mamamayan nila ang tumira dito. Siguro, ang mga dahilan, yung kanilang mga kabuhayan, yung kanilang pagtatrabaho ay nandoon sa luma nilang capital city. Kaya nga ngayon, hanggang sa mga panahon ito, maituturing pa rin na ghost city itong lugar na ito. At kakaunti lang ang mga nakatira dito. And so, sa chapter 7, dito makikita natin yung pasimula ng ikalawang bahagi or second phase ng layunin ni Nehemiah. And that is to build the community of Jerusalem. So, simula po dito sa chapter 7 hanggang sa huling chapter, sa chapter 13, Lord willing, kung yan ay maipapangarap pa natin, ay magkakaroon na dito ng pagbabago ng focus mula sa pagtatayo nila ng pader, papunta na sa pagpapanatili ng kanilang itinayo at pagsasaayos at reformation ng spiritual na buhay ng mga tao ng Diyos. Ngunit syempre, para magawa ito, kailangan ni Nehemiah na pagandaan ito. And so, chapter 7 is also a preparatory stage para sa mga reformasyon na gagawin in order to rebuild the nation. Ang chapter 7 din po ay para siyang isang tulay na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng building project ni Nehemiah. Nakita natin sa chapter 1 hanggang chapter 6, ito yung external. And chapter 7 hanggang chapter 13, ito naman po yung internal building phase ng proyekto ni Nehemiah. And so, bago mag-proceed si Nehemiah sa phase 2, meron siyang mga specific issues and concerns na kailangan niyang i-address. At ngayong hapong ito, titingnan natin ano ba itong mga concerns na ito at paano ba ito hinarap ni Nehemiah sa tulong ng Diyos. And so, I have entitled this sermon, In His Time, God Establishes Order. At ang takeaway na gusto pong makuha natin dito is true rebuilding does not end with the completion of the external work. Genuine restoration requires internal order, character, and purity based on God's divine plan. Now, imagine this. What if after na magtagumpay ng pagtatayo ng mga pader, ay tumigil na sila sa pagbabantay? Total, tapos na. Secure na tayo dito, yung mga kaaway natin, nanlumo na sila. Hindi na sila nagpursige pa na labanan tayo. Would that be a wise decision? Siguro, sasabihin nyo, obvious ba? Syempre, hindi naman tamang decision yan. And so, the first concern that was addressed by Nehemiah is the problem of security. And that is our point number 1, the problem of security. Ito po ay mababasa natin sa
verses 1 to 3. Dito makikita natin na may tatlong bagay na ginawa si Nehemiah. Una, sa verse 1, sabi niya, nang ang pader ay naitayo na at nailagay ko na ang mga pinto, ang mga bantay pinto, mga awit at ang mga Levita ay nahirang na. Ang unang ginawa ni Nehemiah dito, kung mapapansin natin, ay nag-appoint siya ng mga bantay pinto, or in English, are gatekeepers. Or pwede rin nating tawaging watchmen. And obviously, their duty was to make sure that the community will be safe and protected from any potential external threat. And then, pagkatapos ng mga gatekeepers, mapapansin natin, nag-appoint din siya ng mga singers, mga awit, at ang mga Levita. So, these two groups are responsible for temple worship and teaching the law of Moses. Pinapakita lang dito na ang purpose pala ng mga pader ay hindi lang para maging ligtas sila sa kanilang mga kaaway, kundi para magbigay din ito ng isang safe environment where they can worship God freely. Ito ay para pangalagaan ng espiritual na buhay ng bayan. And this also shows the priority of Nehemiah in his life. Inuuna niya ang mga bagay na maaaring magbigay ng luwalhati sa Diyos. Walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos. Pangalawa, ang ginawa ni Nehemiah ay nag-appoint siya ng mga leaders na mamumuno sa Jerusalem. Sila ang magiging oversee ng gatekeepers at ng security ng buong bayan. At dito, makikita natin na meron siyang dalawang tao na pinili na mamumuno. Sabi sa verse 2, aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng kuta or commander of the fortress. Ang pamamahala sa Jerusalem sapagkat siya ay isang higit na tapat na lalaki at natatakot sa Diyos kaysa marami. Naalala niyo pa po ba kung sino si Hanani? Sa chapter 1, doon po natin siya unang nakilala. Siya po yung naglakbay ng malayo papuntang Susa para ibalita kay Nehemiah ang malubhang kalagayan ng Hudyo sa Jerusalem. Ibig sabihin, etong si Hanani, kasama na siya ni Nehemiah sa simula pa lang ng proyektong ito. Bagamat hindi binanggit ang dahilan kung bakit napili si Hanani na mamuno sa Jerusalem. We can assume that maybe it's because of his loyalty to Nehemiah and commitment to the project. Makikita din natin dito na nagkaroon kasi siya ng initiative, di ba? Naglakbay siya from Jerusalem papunta sa capital ng Susa para lang ibalita ang mga bagay na ito kay Nehemiah na siyang naging dahilan para magsimula ang proyektong ito. And probably, he is also included in the character traits mentioned for Hananiah. Now, for Hananiah, wala tayong masyadong information kung sino siya, maliban sa siya ay isang tagapamahala ng kuta or fortress. And there are two qualities kung bakit siya pinili ni Nehemiah na mamuno sa Jerusalem kasama si Hanani. At ang dalawang character na ito na nabanggit dito ay faithfulness and fear of God. Now, faithfulness simply means isa kang taong mapagkakatiwalaan, maaasahan, may integrity. And fear of God means reverence and submission to God, obedience to God. So these are the qualities na pinagbasihan ni Nehemiah in choosing the leaders who will oversee the city of Jerusalem. Sabi nga ni Raymond Brown sa kanyang commentary, these qualities are interrelated. Those who genuinely feared God can be trusted by others. Kung talagang tunay ka na natatakot sa Diyos, maaari kang pagkatiwalaan sa iba pang mga bagay. Now, these are important qualities. Tulad nga na nakita natin sa mga previous chapters, may mga pinuno na pinagsamantalahan nila ang mga mahihirap nilang mga kababayan. Di ba po, kung matatandaan natin sa chapter 5, nagpapatong po sila ng interes sa kanilang mga kababayan. Meron ding mga propeta na nabayaran upang linalangin si Nehemiah sa chapter 6 naman. At meron ding mga pinuno na nakipagsabuatan kay Tobias na mismong kaaway ni Nehemiah. So, dito makikita natin na napaka-importante para kay Nehemiah na pumili ng mga leader na kanyang mapagkakatiwalaan sapagkat napapalibutan sila o merong mga tao sa paligid nila na hindi nila pwedeng pagkatiwalaan. Ngayon ang tanong, ganito po ba tayo pumili ng mga leader? Di ba po kung kadalasan, pag pumipili tayo ng leader, sino po ba yung pinipili natin? Madalas, kung sino yung popular, magaling ba siyang magsalita,
matalino ba siya? Maimpluwensya ba siya? Marami pang iba ng mga dahilan. Kung tayo naman po ba ay leader, nakikita po ba itong mga qualities na ito sa buhay natin? Tayo po ba ay tapat sa ating mga ginagawa? Tayo po ba ay natatakot sa Diyos? Nakikita ba ito sa ating kung saan man tayo namumuno, sa workplace man ito, sa school o anuman? Nakikita ba sa buhay natin? And so, this also translate to the elders and deacons of the church, di ba? Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 3 at saka sa Titus chapter 1, meron mga qualities na hinahanap sa pagpili din ng mga mamumuno sa loob ng iglesia. Hindi dapat tayo tumitingin sa panlabas lamang, kundi sa panloob, sa puso. It is character over competent. Maring napakahusay niya sa maraming mga bagay, pero kung wala siyang takot sa Diyos, ay hindi pa rin siya qualified na mamuno. Ang example nga po nito ay makikita natin sa Haring David sa pagpili sa kanya ng Diyos over King Saul. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 16 verse 7b, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So pagkatapos na mailagay na ni Nehemiah ang mga gatekeepers, pagkatapos na pumili na ni Nehemiah ng mga leader sa katauhan ni Hananiah, ang pangatlong ginawa ni Nehemiah ay nagbigay siya ng utos kung paano babantayan ang syudad ng Jerusalem. Sabi sa verse 3, sinabi ko sa kanila, huwag bubuksan ang mga pintuan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit. Samantalang sila'y nagbabantay, isara nila at ikandado ang mga pinto. Humirang kayo ng mga bantay mula sa mga mamamayan ng Jerusalem. Bawat isa ay sa kanyang binabantayan at bawat isa ay sa tapat ng kanyang bahay. Ngayon po, maraming mga pananaw patungkol po dito sa verse na ito na nabasa ko sa mga commentaries. Kung ano po bang ibig sabihin ng pagbukas ng mga pintuan hanggang sa uminit ang araw. Merong mga nagsasabi na ang tamang sigurong translation nito ay habang mainit ang araw. Ang tinutukoy po dito ay yung oras ng katanghalian o kung saan ay sa ating panahon ay ito yung siesta, di ba? Maraming mga taong naiinitan, nagpapahinga sila. So malamang ay ayaw lumabas ng mga tao para magtrabaho. At ito yung panahon na kung saan vulnerable ang syudad ng Jerusalem. Meron namang mga nagsasabi na ang tinutukoy dito ay bago sumikat ang araw sa umaga at bago naman ito lumubog, ay dapat dito sila nagbabantay. Ano man po ang tamang paliwanag sa mga bagay na ito, malinaw na ang nais ni Nehemiah ay ang pagiging alerto ng mga bantay sa posibleng pag-atake ng mga kaaway. Katulad nga po ng nakita natin, di ba, sa mga previous chapters ng ating paglalakbay po dito sa Nehemiah, kung gaano ka-persistent ang mga kaaway. Lagi nilang ginagawa ng paraan na pigilan ng pagtatayo ng pader. Di ba po ba nung nagtatayo din po sila, naaalala nyo, nagbabantay din sila habang nagtatayo. So ganito kapursigido yung mga kaaway nila na pabagsakin o patigilin itong proyektong ito. Kaya po dito, hindi dahil natapos na sila sa kanilang pagtatayo, ay magpapabaya na sila. Hindi dahil nagtagumpay na sila, ay maaari na silang magpahinga. Kailangan pa rin nila ang patuloy na pagbabantay. And the same is also true sa ating spiritual life. Dapat po patuloy tayong nagbabantay, both personal and corporate vigilance. Sabi nga di po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 15 ay dapat nating isuot ang full armor of God. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang mga kaaway na tayo ay makitaan ng anumang pagkakataon ng kahinaan o pagkakataon upang sila'y umatake sa atin. Isa pa, inutos ni Nehemiah na humirang sila ng mga bantay mula sa mga mamamayan ng Jerusalem. Ang bawat isa ay dapat nagbabantay sa kanya-kanyang sariling mga tahanan. So ito pong detailing ito, nakikita natin dito yung personal accountability and responsibility ng bawat mamamayan. And this also applies to us of our own personal accountability and responsibility, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga kapwa mananampalataya. Likewise, Christians must
be constantly alert at the devil's destructive schemes. At dito sa verse 4, makikita natin bakit nilang ganito ang kapursigido si Nehemiah na paalalahanan ng kanyang mga kababayan patungkol sa pagbabantay. Dito po kasi sa verse 4, mababasa natin, merong information dito na ang lungsod sa kanila ay maluwag at malaki. Ngunit ang mga tao sa loob nito ay kakaunti at wala pang bahay na itatayo. Ibig sabihin, there is a probability na konti lamang sila, mas madali silang madadaig ng mga kaaway. Kaya nga po, tutungo na tayo ngayon sa pangalawang problema na kailangang i-address ni Nehemiah. At ito po yung problem to repopulate. The problem to repopulate. Ito po ay mababasa natin sa Nehemiah chapter 7 verse 4 to 73. Dito makikita natin na kahit na sa umpisa pa lang nung pagtatayo nila ng pader, tatandaan po natin doon na nabawasan po yung size ng pader na kanilang tinatayo. And although nabawasan ito, napakalaki at napakaluwag pa rin ng lungsod. Marami pa rin mga bahay ang hindi pa naitatayo. Bagamat nakita natin sa previous chapter din na habang tinatayo nito, ay meron din mga tao na nagtatayo ng pader malapit sa kanilang mga bahay. So dito, maaaring ina-assume ni Nehemiah o sinasabi ni Nehemiah dito na maraming mga bahay ang abandonado at hindi pa tinitirahan ng mga Hudyo. Dahil nga natapos na nila ang pagtatayo ng pader, marami din sa mga manggagawa o yung mga tumulong sa pagtatayo, especially galing yung sa mga malalayong lugar, ay bumalik na sa kanilang mga lugar. At alam ni Nehemiah na hindi magiging maunlad ang syudad ng Jerusalem kung hindi nila dadagdagan ang mga nakatira dito. And so, the Lord guided Nehemiah sa kanyang mga gagawin. Sabi po sa verse 5, inilagay ng Diyos sa aking puso na tipunin ng mga maharlika, mga pinuno, at ang taong bayan upang magpatala ayon sa talaan ng lahi. Katulad po sa chapter 2 verse 12, nabasa din po natin doon na bago sinimulan ni Nehemiah yung pagtatayo, may inilagay ang Diyos sa puso niya kung ano ang kanyang dapat gawin. At dito po sa chapter 7, muli nating nabasa ito that God has put something on Nehemiah's heart. Dito makita natin yung malalim na kaugnayan ni Nehemiah sa Diyos. Dahil sa kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, ginagabayan siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa. This idea of tipunin yung mga maharlika, yung mga pinuno, hindi ito nanggaling sa kaisipan ni Nehemiah. The plan to establish and prosper Jerusalem was in the heart of God bago pa ito may communicate sa isip ni Nehemiah. Now, in order to reestablish Jerusalem as a nation, kailangan nilang mag-repopulate. Kailangan nilang magpatala. Ngayon, bakit ba napakahalaga na ilista at bilangin ang bawat pamilya sa Jerusalem? Hindi lang ito dahil gusto ni Nehemiah na maging organized. Merong tatlong dahilan kung bakit kailangan nila itong gawin. Una, ang listahan na ito ay nagpapatunay kung sino ba talaga ang kabilang sa bayan ng Diyos. Ito ay batayan para makabalik sila sa tamang lupain at para malaman kung sino ang may karapatang mag-claim ng mga privileges bilang isang covenant member. Pangalawa, ang listahan din na ito ang patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na magpapadala ng remnant pabalik sa Jerusalem. Pangatlo, dahil nakita natin na maluwag ang lungsod at kakaunti ang tao, kailangan itong ilista para ma-organize nila at ma-distribute ng maayos ang populasyon ng Jerusalem at sa paligid nito. Dito natin makikita yung planning stage na i-implement at makikita din natin in future sa chapter 11. At dahil nga sa kanyang pagnanais na tumugon sa kalooban ng Diyos, nakita niya ang talaan ng mga Hudyo na bumalik mula sa pagkabihag. Sabi niya sa verse 5b to 6, aking natagpuan ang aklat ng talaan ng lahi ng mga nagsiahon noong una at aking natagpuan ang nakasulat doon, ang mga ito, ang mga tao ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sila ay nagsibalik sa Jerusalem at sa Huda, bawat isa ay sa kanyang bayan. Ang listahan na ito ay ginamit ni Ezra sa Ezra chapter 2 nung unang pagbalik ng mga exile noong 538 BC nang sila ay payagan na ni King Cyrus na bumalik sa kanilang mga bayan. Ito rin po ang pinagbatayan ni Nehemiah
Nehemiah para naman alamin kung sino ba yung mga tao na dapat tumira sa loob ng syudad ng Jerusalem. Ito ay para ma-verify niya ang kanilang lineage. Ang lumang listahan na ito ang ginamit na baseline para matiyak kung lehitimo ba talaga ang mga nagsasabing sila ay Hudyo, lalo na yung mga pari at mga Levita. At dahil nga po sa paggamit ng listahan na to, may mga natagpuan si Nehemiah ng mga tao na hindi nila mapatunayan ang kanilang sambahayan o ang kanilang mga ninuno kung sila ba ay kabilang sa Israel. At yan nga ay mababasa natin sa verses 61 to 65. Kumbaga nagkaroon dito ng administrative crisis. In particular, ito po ay sa mga hanay ng mga pari. May mga tao, lalo na ang mga angkan na nagkiklaim na sila ay mga pari, tulad na lamang po ng angkan ni Hobaya, ni Hakos at ni Barzillai. Pero hindi nila mapatunayan ang kanilang lineage. Hindi nila mahanap ang kanilang genealogical record. Dahil dito, sila ibinilang na marurumi at inalis sa pagkapari. Ngayon ang tanong, bakit kaya sila ibinilang na marumi at inalis sa pagkapari? Hindi ito dahil sa kanilang mga kasalanan o hindi rin dahil masama ang kanilang mga pag-uugali. Ang pagiging marumi dito ay isang uri ng procedure. Ang trabaho kasi ng pari sa lumang tipan ay isang sagradong pagkatawag. Kailangan nila ng isang flawless at unbroken lineage mula kay Aaron ayon sa kautusan. At yan ay makikita natin sa Leviticus chapter 21 verses 14 to 15. Kapag hindi nila kayang patunayan sa pamamagitan ng official record ang kanilang pinagmulan, hindi sila kwalipikado na maging lingkod ng Diyos sa templo. Dahil dito, sila ay inalis sa pagkapari. They were being excluded from the priesthood. At pinagbawalan silang kumain ng mga bagay na lubhang banal, na inilalaan lamang sa mga lehitimong pari. Pero dito makikita natin na hindi sila permanenteng tinanggal. Sabi kasi sa verse 65, mananatili silang suspended hanggang mayroong isang pari na kukonsulta gamit ang Urim at Tumim. So ano nga ba ang Urim at Tumim? Ito po yung dalawang bagay na ginagamit ng high priest at inilalagay niya sa breastplate niya at ginagamit sa mga ganitong pagkakataon na kung saan kailangan nila ng special guidance mula sa Diyos. O meron silang isang bagay na kailangan nilang pagdesisyonan na kailangan nilang humingi ng gabay sa Diyos. Sa kaso pong ito, ang mga paring ito ay hindi sila maaaring maglingkod bilang mga pari. Hindi pwedeng pagbatayan lamang ang opinyon kung sila'y magpapatuloy sa pamamagitan lamang ng opinyon ng tao o dahil nape-pressure lamang sila sa mga tao. Kaya sila magdidesisyon na, ay sige, gawin na lang natin silang mga pari. Kailangan dito ay merong direktang decree galing sa Diyos. Kaya po ang paggamit ng Urim at Tumim ay nagpapakita na ang purity at ang order sa templo ay isang bagay na hindi negotiable. Dapat ay nakabatay lamang sa kautusan. Ito po ay dapat nakabatay lamang sa kautusan at sa divine standard ng Diyos, hindi sa emosyon o sa kasikatan ng tao. Ngayon, ang tanong dito, bakit natin kailangang makita itong mga bagay na ito? Bakit ba natin pinag-aaralan itong mga bagay na ito? Ano ba ang connection nito sa buhay natin bilang mga Christians? Unang-una po, pinapakita nito ang pag-iingat sa purity ng church. Gaya po ng Israel na nag-iingat sa kalinisan ng priesthood, tayo bilang New Covenant Church ay dapat maging vigilant sa ating purity. Hindi lang ito para sa mga elders at deacons na dapat verifiable at makita ang godly character sa kanila, kundi sa bawat miyembro ng isang lokal na iglesia. Dito po makikita natin yung church membership at yung pagdalo sa Lord's Supper ay hindi pwedeng basta-basta na lamang natin ginagawa. Kaya nga po, di ba, sa ating church ay sinasala po natin yung mga nagpapa-members sa ating church. Tinatanong natin kung meron ba talaga silang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Lord's Supper naman, patuloy na nagpapaalala si Pastor George from time to time na yung mga tatanggap lamang ng tinapay at nuksaro ay yung mga taong nakaunawa lamang ng gospel at meron talagang kaugnayan sa Panginoong Hesus. Dapat may sapat na patunay na ikaw ay lehitimong kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at pagsunod. Ang ating baptism at Lord's Supper ay mga ordinances na sumasalamin sa purity na ito. Pangalawa,
makikita din natin dito yung sovereignty ng Diyos sa bawat detalye. Dito nga, kung makikita natin, ang Diyos ang siyang gumagabay sa bawat administrative detail ng isang lungsod, lalo na po sa buhay natin. Kaya po sa atin, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, wala pong mga desisyon o mga detalye sa buhay natin o mga problema o tagumpay ang hindi nakaplano at hindi ginagabayan ng kanyang probidensya. Pangatlo po, ang lahat ng listahan na ito na ating nakita, na binasa sa atin kanina, ay tumuturo sa isang ultimate register. Ito po ay ang aklat ng buhay o ang Book of Life. Hindi na natin kailangan magpa-verify pa ng ating pinagmulan kung tayo ba ay galing sa lahi ni Aaron o sa tribe ni Judah. Tayo po ay mga pari at tayo po ay naglilingkod sa isa't isa. Ang ating covenant identity ay nakasalalay sa ating pangalan na nakalista sa langit. Hindi dahil sa ating lahi na pinagmulan, kundi dahil sa biyaya ni Kristo. Ngayon, paano po natin makikita si Jesus sa chapter na ito na punong-puno ng mga pangalan, ng mga numero? Dito po ang problema ng mga paring Barzillai ay kailangan pa nilang i-verify gamit ang Urim at Tumim para patunayan na karapat-dapat sila. Ito po ay tumuturo kay Jesus Christ. Siya po kasi ang ating perfect high priest. Si Kristo ay hindi na kailangan ng genealogical record para patunayan ang kanyang karapatan. Ang kanyang lineage ay perpekto. Siya ay galing sa lahi ni David at ang kanyang priesthood ay ayon sa order ni Melchizedek, hindi sa order ni Aaron. At yan po ay makikita natin sa Hebrews chapter 7 verses 23 to 28. Si Kristo po ang ultimong Urim at Tumim. Hindi tayo kumukonsulta sa bato. Siya na mismo ang salita ng Diyos na nagbibigay ng objective at perfect decree ng Diyos para sa ating buhay. Kaya po mahalaga talaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At tulad nga po ni Nehemiah na tinapos ang pader at inayos ang komunidad, si Kristo, tinapos niya ang dakilang gawa sa krus. Hindi lang para tapusin ang pagbabayad ng kasalanan, kundi upang itatag ang kanyang iglesia. Si Kristo, sinisigurado niya ang espiritual na kaligtasan at kaayusan ng kanyang bayan, ang bagong Jerusalem. Yan ay ang iglesia. Sa panghuli po, ang chapter 7 ay nagtuturo sa atin na ang ating pagiging ligtas at malinis ay hindi nakasalalay sa mga pader na gawa ng tao o sa mga pangalan na naitala dito sa lupa, kundi sa pangalan at sa natapos na gawa ni Hesukristo. Siya ang ating perpektong pari, ang ating perpektong leader at ang nag-iisa na nagpapatunay ng ating covenant identity. Tayo po'y manalangin.